So, this meeting, ako masayo kung sa gi-finalize nila, ako mangutana diha ninyo. Pero sige ra. Iampor na to nga masugda na katok dito sa Tubangan. Bahala na kung moabot pa na sa 2021. Okay, so saon man problema man sa ato nga kasabot nga kontraktor, both materials and labor. Dili di ay siya matawag mga established nga businessman sa pag-supply sa mga construction materials. I was totally ignorant about that. Alright, so nahalambigit ang gigamit ang COVID-19. Pero, klaro nga walay matawag na to nga kasaligan nga tawag na to ba nga place of supply. Wow. Okay, so ako nga to nga ipaabot sa legal process. Paghangyo ko ninyo. Labi na tayo mga pulis, mga military sa muna na. Parang ako nga plano sunod nga mauna na di sa taas bitang ang roping, ang front wall diha mao ato nga i-secure nga lisod na katkaton. Just wait and see. Tinao man na, so mo na for our safety. Pananitan yung ato ni padayon kay uban sa ato mga men nag-init sa kasuko sa gibuhat ni din kasabot ang contract businessman batanong penuna so mo na nga ko ato ipaagi sa proseso legal ba ya kabaw na mo mga unsafe mag-suicide man ako may labi na taas sa kasuko right or wrong. Kaya sa bagay, tiguwang na masabda. So mao na batuon kita dire, ako may say ko dire. So mao na. Na prominente ra mga pamilya related pa gayon sa prominente nga pamilya dire sa Cagayan de Oro. Mga barkada na nga mga apelyido dire sa Cagayan de Oro. Roa, Chavez, Velez, Nere. Alright, so mo na nga pag-meeting na mo nga upat last Friday sa iyang nga kasuko may walk out. Pugan pa ni Brother Christian nga, ayaw sa paglakaw. Padahal ito, gisko sa mga, lingkod siya, tindog na po siya, o may walk out. So, mao na, nabutang sa kunahon na, kago pandaglitan, ipaagi na to sa legal, ibalik ang ato nga gideposit, mga sa iya nga gibutang diya nga ginagmay, minus, i-deduct, o mana ko kayo na, ano nga dugay mga kaprepared materials, giyon sa mga mo dayang down payment, nga 84,000, nawa niya, iguro siya milingi niya na,
So muna sa problema sa roofing, contracted na, pero ang kontraktor, ako 50-50, 50-50%, piki, walay eksakto nga tindahan. Sa iya nga letterhead, nga sa business. Tuyo ko niya. Wag yun, mga tanah ko sa mga muna si Brother Christian o si Brother Tindugan, nabot ko naaba mo diha, nag-spend time, pagbisita sa residence dito sa Pagatpat. So mo nagipangutana ko sila. Kamusta man sa inyong pag-size up, pag-abot ninyo sa residence? Ay, nagkikomedya sa ako. Pastor, mas dako pa na kwarto diya. Sige po ba kuno kita. So mao kana bisag sa personality. Pero we are not ignorant about corruption ng kalibutan. Biktima magani ang Ginoo. So mao na ang nahitabo sa ato nga agreement sa kontraktor, 183,000 both materials and labor. Karon almost 2 months na. Ang nahimo niya radi ka nagagmay coverage sa gutter. So mo na namatay pila ka mga pulis. Base barangay na to na, gikan sa barangay, city na to. Alright. So, kay problema man so hisgutan na to sa Bible. Aron nga ma-at-ease kita sa emerensya nga atong ginasagubang karon. Kini problema nato sa balay sa Ginoo, sa roping sa mga na gamay na. Of course, 84,000 nga ato nga advance sa iya dili sab na komedya. Nya de 100,000 na lang. All right. Sa full payment. Nagaron. Salamat to, apod-apod kanina mga men. I know nga ang uban sa pag-meeting sa moong problema. All right. Nga experience as the best teacher. So, personally, grabe ang pagloko sa ako. Pakita pa og baptismal certificate gikan sa Tacloban. Sa dito pa ko sa Davao, pag take over ko dito, Ginaur Missionaries and Porlo. Muna ako magkita, ni Pastor Brasileño, that time. Kaya siya may nauna na biktima, siyempre, pang Tacloban, paingon sa mate ko na siya, Surigao, Butuan. So muna, nga si Pastor Brasileño, ako na nga biktima, kaduha ako. Muna magkita na mo, katawa si Pastor Brasileño, Brother Wele, kamusta may mong banig? Iya mo doon tawahan na to. Scratch pa siya, piyagpiang siya na. Ba't ito sa Bible Baptist Guerrero? Ito siya, pakita niya sa iyang baptisal birth certificate na siyempre, nasayon man to sa missionary mo nag-start sa Tacloban. So mo na, Pastor Yero, ang Pilipino ang nagtuko-over. Namatay naman ito, Pastor Yero. So mo na ngayon niya, Pastor, ni ako sa Mindanao, paingon ako sa Mati, kay paluapon ako, ako hanga kini veterans nga ako no kadang bayad sa panahon sa Second World War.
So, mao na ngayon siya nga, I need transportation, Pastor. From Davao to Mate, nakisa di maluoy na may baptismal certificate, Bible Baptist pa. Ago, hoy. We give him enough money. Yan, tayo member, nga sa Brookenside. Pag Merkules, Domingo mo daw, pag Merkules, simba si Mrs. Serrano, yung siya, Pastor, ano nga to ang dito? Kanina, itong tawana. Iko, ha? Ang sama, nagapangayo gyapon, Pastor. Sama na, I said, Alright, so pagbalik niya, the following week, balik siya. Pastor, kamao ka naman nga ang Tacloban, gibantog na sa style, you see, sa banig. I was zero na. Huwag ko libutan na. Pero muna siya nga, ilado ang Tacloban sa style sa banig. Unsa mga style, Pastor, ang imong gusto, kay tagal ko ikaw gig. Yung na ko, bahala na, ikaw na bahala. So, maon na. O sabi, gisumpay niya, Pastor, wala ko'y pasahe, pauli, gikan din sa Davao, pero sa Butuan, Surigao, tabok na usab sa Leyte. Yung na ko, approximately, pila man na imong kinanglan. Ay. So, we supplied is transportation net. Sunod nga bulan, may abot na siya. At sa simbahan, Domingo gyapon, siya nga, Pastor, naanang banig. Ang bus terminal, kay naaraman sa corner sa Guerrero o Uyangguren, walking distance, Pastor, naadi ang banig. Dili pa na ako madala, kay wa ko kabayad pasahe, kan sa Butuan, paingon diri sa Davao. Kitagaan ko siya. Pero gadoda na ko, giingnan ko ang janitor. Albariko to. Ingon ako, Sunday, Kuyoge. Siyempre, dili man sila musakay sa, may tricycle sa Davao, jeep, dili po pwede, kaya di may travel di sa Guerrero. Pingot sa Guerrero, pero kay dool raman, so na, agoy, pagbalik sa janitor. Isa ngalan ito, nalimot ako. Pastor, lingo siya, Pastor, tinuntog yun. Hindi ko nga naman. Kaya ito sa Loyo, ang terminal, bus terminal. Dari pa siya nga daan, sa corner ba, sa side. Pastor, para ang taxi. Bisakay sa kalit, gibiyaan ko, Pastor. Hindi ko, asa paingon? Paingon dito sa Claveria o paingon dito sa Taana? Siyempre sa Taana, Pastor, kay paingon ko siya sa Mate. So muna, ako na na-shortcut to. Wa na siya magpakita. Wa sa kahibalo, I was there in Davao at that time just for 1 year. After 1 year, pag-rebrisa, siya balik ko dito. Diri pa siya dito sa old location. Muna nga ako ni-share din nyo. Kanya panloko. Di natay helper dito. Ang helper, paglimpia sa gawa sa mga uy, beto dito sa Loyo. Dito may sa Loyo, yung taong kapuyo, di ba? Ang nasayog, kamo, nasayog, dito may sa Loyo. Tumoy ba? Agoy, ingon sa helper, Pastor, na ay tiguang nga nagapangita ni mo. Naa sa atbang, sibahan. Dili ito Domingo, dili Merkules. Siyempre,
Kini-experience na to sa pangloko sa manana, ko kinsa na sabni ha. So ginahinay ko to. Ya, agoy paglili na ko. Mao magyapon tong banig. Natanaw man ha, magutan ako na diyo. Kung ikaw ang mao na biktima, unsa may imong reaksyon be? Wala nga kato siya, 100% totally ignorant nga balik ko din kagayan diyo. Huwag siya kalibutan yun. Mao na nga pagkakita ko nga siya sa mana, mao nga ako sa gisita. Ikaw niya ka nasab sa pangloko. Ulat niya, kay mutawag ko pulis. Agoy, nasuko sa mana na piang-piang siya sa mana na paspas siya sa mana. Iya pa ko aksyon na nga, bunalan sa iya nga kinisungkod. Mao na kaya po ito, tahan ha. Pastor, o sa gusto mo sa style sa banig. Hi folks. So muna, I said this problem ito ko na roping. Wala nga ako gusto na si Brother Donnie mismo. So muna nga. So, ang sa may kinadakan pastor, pagloko niya mo, ingon ako, karesya ka rin. 84,000 God. Lawa, di ba? Na iyan na si Ginoo. So, ina-out to church, nga dili mo ma-discourage. Before finalizing that to that fellow, I told the men, all right, you gather, niya, tulo ka, tulo ba to, upat, ka mga pilianan ba? Siyempre, kita nila, ulgoy construction sa mga na, uban nga mga contractor sa mga na, masurpresa nga, ganun nag-arim na eh. O, ang usa, taga-alay. Ang usa, dire, taga-dirira. Pero, siniligan na siya. Bawa na, nga ang diya, sa puntot, diya ko kidalan para di tindugan. So, mauna, ang problema nga ako, ang pulpit sa inyo, I spend time because this is a serious problem. It involves, you see, cash money. All right. So, mauna, nga whatever, let us just continue. And to show to that fellow, kung unsay kasabutan sa main karon, kanina, after sa itong worship service, kung ato ba siya isumbong. So mo nang propose na to sa iyahang ana ako na itong Friday, hindi mo kaya ka mag-provide sa materials. Diyon sa man mo ang hatag sa imo ang down payment. Diyon sa matunay mo. Na di sa katubag, tingali ba sige bayad niya sa utang? O gigamit niya sa lain ng mga katuyuan? Nabiktima mo? Nag-experience mo? Depende sa amin. Ay, kanang banig. Ang todo mo balik, ang ginuhang to, mamatay ko, malimot yan. So muna, ang ikadua, katong nasa ang refrigerator, diri yapon. All right, so, tinuod yun, kanang statement nga ay divulged behind the pulpit. Experience is the best teacher. All right, we experience negative matters, we experience positive matters. Salamat sa positive. Pero ang problema, mayo na lang, nasayod kita. Kaya kung pa'y mga dagko, mga problema sa unahan, sa manana, so, kung ginagmay ra nga mga problema, nakaagin na tagdinag ko, we can just say, never mind. All right, so let us proceed now sa ato nga topic sa series of lessons may tungod sa pakigdait. Peace ba? Peace. Alright, so ito yung Bible sa Galatians 5:22. Galatians 5:22. Muna nga, kung na si Brother Tindogan, I want to talk to Brother Tindogan human sa service because as soon as possible, we'll start sa roping niya sa atubangan. We have money to start. Bahala na itong deposit. Alright. So, Galatians chapter 5.
Galatians chapter 5. Ang ato pag-isgutan mao ang pagpadayon sa topic nga peace to counteract facing this worldwide coronavirus. Alright, so ang tanan pa nga mga problema, trouble ang ito pag-isgutan. Ang opposite sa pulo nga peace na siyempre, troubles. Di ba? Manindo kita sa pagbasa nila in respect to God. Because when we read the Word of God, the Bible, sa mga reading the text, God is the one talking to us. So He deserves respect. Now, the Apostle Paul is talking to the Christian churches scattered in Galatia. All right, so mo ng context. When you read the opening chapter, the opening verses of the first chapter of the churches niya sa Galatia. Galatia is a province. All right, like Misamis Oriental is a province. Davao City is a part of Region 10. Province of Region 10. So mone, church. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Now, sa ato pagbasa, gikan sa verse 22 o 23, pila ka fruit sa Holy Spirit. There are 9 fruits of the Holy Spirit in Christian life. Halaka! So muna nga, iskot kita sa problema, may tungkol sa kining kontraktor. Dire kita ipahimutang sa verse 23. Temperance. Taas ang ato temper, mainiton. Walay pa ilong. Dili pa maayo. Di ba? Pero, we don't want to be abused of our Christian virtues. So, ama na mo lang ito, pandalangin ang pagpadayon sa pagpakaon sa amuhang Kristohanon nga pagkinabuhi, base sa imong mahal nga pulong nga amo nga tuuhan o gituman ang imong plano o kabubuton may tungod sa among kaluwasan. So pandalangin ni Ginoo samtang kami nagpadayon sa pagkinabuhi pagpangalagad nimo sa panahon nga sama nini nga mga problema nga among na-eksperyensyahan. So, ginatugyan na mo, nabili na mo nga mga minutos. Ginaot pa, ng imong alan, mapasidunggan o tagaan o himaya. O kami mabulahan sa Espirituhanon nga paglig-on sa among nga pagtuo. Sa ngalan Ginoong Hesus, kanya akong ginatugyan siya mga ngalan. Amen. Alright, so manglingkod, dagan salamat. Alright, so, sa atong gibasa, the first 3 words are the great words within the 9 fruits of the Holy Spirit. Na mao na kana, abi ninyo, dili na sayon, dili na komedya. Tinuoray gayod nga save. Tawag nga anak na sa Ginoo. Nakadawat na sa ginatawag nga kaluwasan. Life eternal. Already secured about our soul's eternity. So mao na nga mao ning ilhanan sa tinuoray nga luwas. The fruits of the Holy Spirit. Why? We cannot be saved without the Holy Spirit using the Word of God to enlighten us.
without the Word of God, used by the Holy Spirit to convict us. Diba? And then the Holy Spirit that will lead us, finalizing, you see, saving faith. O, diba? So, mauna, ang sagrado na ini. When we receive Jesus Christ as our personal Savior, Jesus Christ will live in us through the Holy Spirit. Oh, Romans chapter 8, di ba? So muna nga, the whole chapter of Romans chapter 8, there is now no more condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, paingon ka dito sa unahan. If any man has not the Spirit of Christ, he is none of His. You see? Una kung kita mahisgot sa approach, diya, examine ourselves whether we are in the faith. Know ye not your own selves, how that Christ is in you, except kung ikaw o ako, piki sama sa mga negosyante, di ba? Ng mga fake. Alright, so muna bot pasabot, except we are reprobates. Alright. Now, kung kita magbalik sa fruits of the Holy Spirit, so muna nga karon, sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love. Wow. So God is not the author of confusion, but He is the God of order, diba? Nga nung nga love magigiuna. Na, kung walang love, wala ta dire. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Romans 5:8, but God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So mauna, there are three great words in the Bible: faith, hope, and charity. Love na put into action. So muna, and the greatest of these three is charity. So muna, nga number one kaya love. We love Him because He first loved us. Tadawara. Lisod ang pagkinabuhi nga Kristohano o ikaduha, lisod ang pagpangalagad sa Ginoo nga tinuoray. Kung walay love, the fruits of the Holy Spirit from the time we got saved. Except a man be born again, we cannot see nor enter into the kingdom of God. It's salvation na. Nicodemus said, how can a man be born when he is old? Jesus Christ said, that he is born of the flesh is flesh, and he is born of the Spirit is spirit. Marvel not that he said that today, ye must be born again. So that is why, even in the doctrine of regeneration, dili generation nga kaliwatan, regeneration, o sama na siya, ang kabag-uhan. Sa pulong nga, sinner, nga to na sa word nga, sin. From the word, lost, now saved. From the word condemn, now no more condemnation, freed from sin. Wow! So mauna siya. Mauna love. God love it, bisag sa giving, God love it at cheerful giver. Untang akong ihatang lesson ko, itong ako i-announce ba? God said it, that's it. God said it, that's it, period. Next time, watch for that. Pero karo, I felt so great of this topic about peace. Oh, di ba? So, mo na, experience mo ta, personal na yun, sa itong local nga simbahan, pagloko na ito. Alright, so muna, ikaduwa sa love, number one love, joy. At we got saved, sa muna na, siyempre, lipay ta. Pero ang ikatulo, peace.
pakigdait. So that is why the word trouble is opposite to peace. Problem is opposite to peace. Distress is opposite to the word peace. You name it. Sa imo nang kabintahan sa Bible, muna dako nga to nga advantages kaysa mga unbelievers nga walay koneksyon sa pulong sa Ginoo. Kasabot, So muna nga ipadayon na to, long suffering, agoy. Musa mo na long suffering. Muna nga kinitanan, ang source na ini, ang Dios, through Jesus Christ. Mapailobon. Taas ato pagpailob. Diba? Gentleness, goodness, faith, save by faith. We must live by faith. Meekness. Hindi mo gakaabay ng gentleness sa meekness, di ba? Temperance. So naman ang temperance. Sa ato pa, ato makontrol lang ato nga high temper. Temperance. Alright, so matawag tayo nga buutan. Diba? Against such, there is no law. O sa mga buot pa sa there is no law. 10 Commandments. Ano na. Alright, so padayon sa verse 24. And they that are Christ, have crucified the flesh with the affections and lusts. So mauna ang mga corrupt uban mga corrupt in their characters. All right. So now verse 25. The Apostle Paul continued, he said to the members of the local churches in Galatia, like Bible Baptist Church, Manuel Vega Street, and the rest of the New Testament churches on this planet Earth. Verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. All right, so mauna nga ato i-plaster kini. So the fruits of the Holy Spirit, only God will provide that. This 9 Christian virtues as the fruits of the Holy Spirit. So mauna nga si Jesus Christ mismo sa New Testament nagpamatuod gayod niini nga tinuod ang prutas sa balaan nga espiritu nga to nga basa giihap nato nga pila to totally pila ka fruits 9 fruits of the Holy Spirit. Grabe. All right. So ang pangutana yun ano nga na may worldwide nga coronavirus, that's a part of troubles. That's a part of the word being fulfilled in Luke chapter 21, distress of nations. Gawa sa distress of nations, plural ka na. Balik ka na sa Luke chapter 21. Lucas chapter 21. Ato di kaya basa gigamit kanina sa Sunday School. Mabasa kayo siya sa Matthew 24, 29, 31. Now, this is still a prophetic. Prophecy pa na. Yeah, in fact, this is a future prophecy during the 7 years tribulation. 7 years tribulation, after the first phase of the second coming of Jesus Christ on the earth. Now, the second phase of the second coming of Jesus Christ, nga sama sa giingon ko kanina, nga si Scofield, gibutang diri, nga headline, above verse 25, the return of the Lord in glory. Kana, that is not the return of the Lord in glory. Sa context, mo ni diri sa Luke chapter 21, verse 25,
during the 7 years tribulation, at the close of the 7 years tribulation. So mao kana nga kung kini nga prophecy still you see looking ahead sa the last 3.5 of the 7 years tribulation, of which is being called the judgments of God to the nations of this world who are against with Israel. Diba? So, ang sign there, and there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations. So, plural, ang Pilipinas ito pa, worldwide ka na. Referred na sa United Nations. Na may nasod nga, dili membro sa United Nations. Ako, dili ko sinatin. That's why I asked that question. Pero, kinidire nations nini, tanan nga nasod. Balik sa Ginoo at the close of the 7 years tribulation, kana siya, first phase, dito rin Ginoo sa clouds, sa air. Pero at the close of the 7 years tribulation, ginatong ginabasa sa Revelation chapter 21, verse 25 at verse 28, Jesus Christ will touch His feet on the Mount of Olives. Pero samtang ato pa siya sa taas, through His mouth, He will judge the nations. So mo ka na pagka-powerful sa ato nga Diyos in the person of the Lord Jesus Christ. So mo na nga folks, kani siya, prophetic pa niya, ngano naman nga nag-distress naman ang nations for the first time, 2020. So mo na nga, when you see these signs, lift up your eyes towards heaven for your redemption. Draw it na sa verse 28. Pero muna nga ato nga hatag kanina nga Revelation chapter 6. Di ba? Chapter 16. So muna nga tribulation period starts in the book of Revelation chapter 6 up to chapter 19, the last. So muna nga sa ato pa pananita sa mga bagyo. Labi sa Luzon, kaluoy kayo dito, di ba? Ban, wala pa'y kurente. Ang samot, wala'y tubig. Di ba? So mo, hindi nga liyo. Hindi kay tingali, and there shall be signs in the sun and in the moon. Change of weather. Alright. Pero, kini siya, dili uyugon ang yuta, kung dili uyugon gayot, apel ang langit. So, mo nagtawag dili o great earthquakes. Di ba? And upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Nakundi, taipo na, role o Ulysses. So mo na, sa verse 26, opposite sa peace. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken. Say, and then shall they see the Son of Man coming on a cloud in great glory. So muna nga lang na itong wala dire kanina, kanang great earthquakes, ang katumanan ni Ana sa Revelation chapter 6, tanawa sa first 7 seals. There are 3 kinds of plagues that God will pour down on the earth.
Muna nga chapter 6 mo ang first seal. O tanaw, itong ibasa na to sa Lucas 21, 28, tanaw sa verse 12 sa Revelation 6. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. So take note of that words, great earthquake. Kanus aman og asa ang the latest earthquake nga 6 plus magnitude. Pusot-pusot sa Surigao. Oh, mga building sa manangnaan, ng like. Sayo na 6, hindi kusog ka na siya. Nagkaroon din sa fulfillment sa propesya ni Jesucristo sa Luke 21, yamo kinatawag nga the fulfillment of the prophecy prophesied by the Lord Jesus Christ during the 7 years tribulation. So there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Tanawa sa verse 13, and the stars of heaven fell upon the earth, even as a fig tree, casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll, and it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Goodbye, Philippine Islands. Looks like. You see how terrible this? Una nga, kining COVID-19, dili kayo seryoso. Serious, yes. Pero, i-compare mo dire, ambot na lang. Tanaw, sa verse, sa to, the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth. Wow! Every mountain and islands were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? So muna siya, church, we are living in a very serious moment based upon the promises of God being fulfilled, partly signs fulfilled that will take place during the 7 years tribulation. So muna, nga nindot ngayon, ang statement nga, the blessing of all blessings is the blessing of salvation we receive. Why? We will not be here during the 7 years tribulation. Muna nga kanina sa ato nga Sunday school lesson, the church will not be here. Sa Revelation chapter 6, verse 5 and 6. Wala na, up to the last. Siyempre, the word bride is mentioned. The bride meant the church. The church that Jesus founded, that Jesus Christ founded, is the bride. And Jesus Christ is the groom. So muna, last invitation sa Revelation chapter 22, and the Spirit and the bride say, come. Right? So muna, nga chapter 4, Revelation chapter 1, 2, and 3 speaks of the churches, 7 churches. Chapter 4, the opening verse of chapter 4, come up hither. So muna, nga sa problema na to, nga nagkakalay kita sa doktrina, may tungkol sa doctrine sa eschatology, pero sa second coming of Jesus Christ, diri kita sa Bible. We will not be here during this tribulation period. Kaya, dili na tribulation. Rapture na siya. Anytime now.
Chapter 21, Luke chapter 21. So, gibasa na to, tribulation, coming of Jesus Christ at the end. Dako diferensya sa uban nga doktrina. Ang uban, maunang doktrina nila about eschatology. Some Christians, some churches, some religions believe, yes, we believe the second coming of Jesus Christ, but Jesus Christ will come during the mid-tribulation. Mid gani, tunga-tunga sa 7 years. Meaning, 3.5 years, sama na the 7 tribulation, aya pa i-rapture ang simbahan. No. Bisag sa chapter 2, God told the Philadelphian church, because you are faithful, you are not guilty, you say, of compromise, apostatism, sama na. You see, because you are a diehard, you see, to your faith, based upon my word, sama na, then the Lord promised the church of Philadelphia, I will take you out. You will not be during the temptations, you say, that will take place on the earth. So, gigamit temptations worldwide. Alright, so mauna. Nanguban pa, ng mga religions sa churches, samot pa ang uban. Igbalik sa Ginoo, that will be the last, the final, you say, the judgment of the world, the end of the world. Sa pagbalik sa Ginoo, hala ka, di mao. Ang uban, post-millennium. Pero kita, pre-tribulation. Dili kita sa mid-trib. Wars, tawag nga, post-millennium. Sa ito pa nga, Jesus Christ will come down after the millennium. Wow, pertilyo. Will you take for granted about doctrine? Based on the word eschatology, mo na siya ang meaning sa eschatology, the word eschatology, the doctrine of the last things. Kunya, siyempre, samot na, sa kinatawag nga, 7 dispensations of God's dealings to mankind. All right. So, chapter 16 sa Revelation na maura gyapon repetition sa. So, church bauna nga ato nga angyan nga pagabuhaton sa emerensya, no, sa emergency worldwide nga ato na sinati karon. Let us be more knowledgeable. Right? Let us establish our faith. Ato ba nga kining ibutang sa practice, tawag ba nga Jesus Christ said, my peace. O tanaw, diri na kita. John chapter 14. Tanaw, John 14. Una nga, gigamit na to, Galatians chapter 5, di ba? The fruits of the Holy Spirit. So, 9 fruits of the Holy Spirit. Di ba? Number 3. Peace na. Muna nga sa kaluwasan, di-assure kita sa Ginoo yan. Nga we have this. Tanaw sa verse 27, natiman yung gini, huwag pa mamatay sa Iso Kristo na ini. But Jesus Christ promised them, you see, sa sato pa, this is a future promise. Tanaw sa verse 27, peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world give it, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. Na, don't generalize that. Pulo nga, can you remember, can you recall that I promised you, that I said to you? Simbahan, di ba? I go away. Sabay po siya, I go away.
course, after his resurrection, he stayed here on earth after his resurrection. Pila ra ka adlaw sama na, and then he went back to heaven. And then, the angel, you see, promised the church as they keep on looking up to heaven. And the clouds, you see, cover Jesus Christ before their eyes. And the angel, you see, flew down and it told them, the same Jesus, hey, why keep on looking up to heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall come in like manner as you have seen him go. So mo nang botas-abot sa Ginoo dere. I go away. Pero ipadayon sa Ginoo and come again unto you. Gi-generalize ba na sa Ginoo ang tanan nga mga tao? Kanang unto you? Dili. Alang ra sa church. Alang ra sa mga saved. Now, if you love me, sa tanong mo to, the fruit of the Holy Spirit is what? Number 1? Love. Ano nga sa ato ang Christian life, pagpangalaga sa Ginoo like this, going to church, this is one way of serving the Lord. O niya, pugso na kita, magto simbahan. Pinahan kita. No. If you love me, you would rejoice because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Na abay anak nga mulabaw sa iyang amahan. So mo na usay mo ning gamiton sa mga dili katuo kay Kristo nga Dios. But when Jesus talks, he say about him as a man sab. But when Jesus Christ talks, he say, being God, he is God. If he talks, he say, being a son, alang-ala, nayaman. So, for my Father is greater than I. But you see, the Bible said, Jesus Christ said, I and my Father are one. So, muna nga sa verse 29, and now I have told you before, it came to pass that when it is come to pass, ye might believe. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. So unsay blessings dere? Peace being promised by the Lord Jesus Christ. Peace I live with you. Ano na? I live with you. Why? He's going back to heaven. My peace I give unto you, not as the world gave it. Na, dili katag ang kalibutan og peace. Ato mga politicians, dili na. United Nations, dili na. Paano nito sa mano? When President Trump, President of America, hangtod karon pag yun may consent, sa kay Biden, pag-declare niya that Jerusalem is the capital city of Israel, lipay ang mga Bible believers. Bilang sa Amerika sa mana, pero ang United Nations disapprove. Na, sumao ka na. We cannot expect worldwide peace. Jesus Christ said so. I was born, I was not born, you see, to give peace worldwide. No. Jesus Christ said, I was born to cause divisions. So, mauna, usahay, ang kontrobersiya. Di ba? Pero, mo lagi na, eschatology yun, dispensations. Sa John chapter 12. So, ito yung Bible sa John chapter 12. So, mo itong ato nga message kanina sa worship, samot na, nga he that hated his life in this world, will be saved. But he that loveth his life, shall lose it.
Wow! He that keepeth his life, or something like that, he shall lose it. But he that hateth his life in this world, you'll receive eternal life. So, mao na, nga uban, masuko. Nga no, kaya man na he that hated his life in this world. So, mao na, ang problema, without proper understanding, you see, of the context. Alright, so there is a John chapter 12. Sa to, John chapter 12, verse 51. 12:51 ba to? 12, dili mo. Dili John, naunsa. Lucas, St. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Mag 6:30, mahuman na tayo. Alright, so Luke chapter 12. Tanawa, Jesus Christ talking. May tungkol sa peace. Moto, diba niya, atong kibasa nato kanina sa Luke chapter 21, my peace I give unto you. My peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world gave it. So muna, we cannot expect worldwide peace. Wala. Tanawa, din sa verse 51. Luke chapter 12, 51. Suppose ye that I am come to give peace on earth? Naikaklaro, di ba? Question mark na yun, Jesus Christ. Ask this question. Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, nay. Sa to pa, I tell you, no. But rather, what? Division. Yeah, discouraged, ha? Because these words came from the lips of the Lord Jesus Christ. And they had, no. Mo na, kakinahanglan, Bible, base gayon kita, bisa context. So, kipare sa verse 52, for from henceforth, there shall be 5 in one house divided, 3 against 2, and 2 against 3. The father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother-in-law against her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And he said also to the people, when ye see a cloud rise out, the west, and so forth. Well, so muna, let us pause for a while and ask this question. What does Jesus Christ mean about this statement? Do you think I came to send peace on earth? Jesus Christ said, no, but divisions. Tinood man sa spiritual matters. Don't tell me. Mga na suko. Mga ginikanan sa mga na, when we talk about spiritual matters, salvation will cause divisions in our families. Even Jesus Christ experienced that. His half-brother told him, go away, go to your disciples. We don't believe you. O, di ba? Sa unsaon man, sa tradisyon, sa RC, they don't believe that Mary and Joseph had other children, boys and girls. Well, mauna siya. But the gospel prove that, especially in the book of Mark. All right. So, kasabot na ta. Ngawag yung peace na kalibutan worldwide, wala. Increase
di ba? Tanawa ra, COVID, yaon sa sunod-sunod, bagyo, o tanawa, mga distraction dito sa Luzon. Ambot na lang sa mga nga diri sa Luke chapter 16 mo tingali, 12 mo ito ato gibasa kanina, di ba? My peace I give unto you. Sa Luke ba ito? Luke, di ba? Chapter 21. 21. Dili ito 21. My peace I give unto you. Luke 12:51. Muna nga Oto kita sa chapter 16 nasamot na nga ang Bible nag-interpret gayon just the same. Peace is personal. Nga tumadawatan dili worldwide. It is not national. It is not international or worldwide. Pero muna ingon sa Ginoo nga my peace I give unto you. O, di ba? And my peace I live with you. Alright? So, kung mupaingon kita sa sa Gospel of John, sa chapter 14. Ano? Chapter 14. John chapter 14. John chapter 14. I like this. Tanawa sa chapter 14. Nagkanayon. Muna ito, gibasa kanina, di ba? Sa buntag, peace I live with you. My peace, sa verse 27 ba? John 14, 27, 28. Peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world give it, give it unto you. Let not your heart be troubled, neither let be afraid. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again. Diba? Nakaroon. Tanawa sa chapter 16. Ano ito nga basahon nga last? Verse, chapter 16. Tanawa. Sa verse 33. These things I have spoken unto you. So this is a repeat statement. These things I have spoken unto you. Sa chapter 14 itong ibasa na ito kana. That in me ye might have peace. Tanong ang sumpay, wala ni sa chapter 14, ibasa na ito. Di ba? In the world, ye shall have tribulation. See? O sa may diferensya na ng polo nga, tribulation. O sa distress of nations. Ay, parallel ra, maura gayapon. O opposite sa pulo nga peace. So muna nga, in a single verse, ganit 33, di ba? Peace, spoken by the Lord Jesus Christ. And then, in the world, ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. So mauna, ang diferensya nga dako sa mga saved o sa mga unsaved. Appeal na nga ito mga leaders of nations. And there is the nations that their style of principle sa mga na sa ilang gobyerno, ang ilang leaders gatawag hari, king, kingdom role sa mga kingdom kind of government. So, prime minister sa mga leader sa uban mga nason o ang kadaghanan majority presidente. All right. So, are you a recipient of peace? Moro na nga itong
Moro na nga to nga sword sa COVID-19. Bagyo, flood sa manana. Why? Mao na ingon sa Ginoo. In me, there is peace. I give you peace. I live in you peace. Not as the world gave it. Why? There is no peace in the world. There is no peace, my God, to the wicked. Di ba? So, Old Testament. Sa mga, gibutang na rin, trouble, distress, wars, calamities, storms, flood, o sa pa, pestilence, death, mga COVID-19, are opposite to the word peace. Trouble, read trouble, pulong at trouble, and anguish. Psalms 119, 143, have taken hold on me. Trouble and anguish. My gracious. David said, 138 verse 7, though I walk in them, so muna, God is my refuge. In whatever troubles, you say, shall befall me. Muna, ang ingon sa Deuteronomy 31 verse 17, shall deliver thee in 6 trouble. Wow! Nasayo kita, yun sa problema ni Job, di ba? Natanaw sa Job. Isuat niyo na, karon pa ko nakakuha nila, sinati, Job 5:19. Mura nga si Job, grabe gano'n, no? Di ba? Nakapasar gano'n siya. Nakapasar gano'n si Job. You see? Sa opposite, sa pulong of peace. Why? Because he was a recipient of God's peace. Sa mga nga bisag siya, dato, na bankrupt. Tanan niyang anak, namatay one time. Ikatulo, he lost his wealth, di ba? First, na ikatulo, Satan touched his body. But the source of peace warned Satan. Last appeal ni Satanas, aron nga biyaan sa ni Job. Ang Diyos ba? So mao na ingon ni Satanas, give me one last chance sa pagtinta, hatag problema sa kay Job. So muna ang ingon sa Ginoo, go ahead. But, don't touch his life. You can touch his body, don't touch his life. Mauna siya. So muna, karon po kabasa niyo, shall deliver thee in 6 trouble. Wow! Sika po na to, Job 5:19. Be? Job 5:19. He shall deliver thee in 6 troubles. Yeah. In 7 there shall no evil touch thee. Agoy. So muna, ang diferensya natong mga saved o sa mga unsaved. Wow, 7 troubles. Pasar si Job. Why? Because inside of him, by faith, he had God in his heart. And the God of peace. So mga kana, nga sa last chapter of the book of Job, after Job passed all these troubles, God doubled Job's blessings. See? God doubled Job's blessing. Ang iya nga siyam nga anak, patay. The Lord gave him another set of 7, 9 children. Ang iya nga mga bahande sa mga hayop by the thousands sa na. Imbes nga
2,000, 4,000. Sa muna, imbes nga tiguang na siya sa mana na, puno pa sa ubag ang iyahang lawas sa mana, mao ang pagtilaw ni Satanas. Apan, sa katapusan, ingon pa sa Bible, sa last chapter, nga ang skin ni Job, sama sa skin, sa bagong nataw, nga biin pa. Na, in time of trouble, He shall hide me. So muna nga sa New Testament, we are troubled on every side, Paul said to the Christian church sa Corinto, 2 Corinthians 4. We are troubled on every side, but God cares for us. First 2 Corinthians 1:4, able to comfort us in times of trouble. So muna nga itong conclusion kay 6:35 na, no peace, God said to the wicked. Sa ito pa, sa mga unsaved sinners, there is no peace, said my God to the wicked. So muna nga gibalik-balik niya siya sa Isaiah 48 verse 22, and then Isaiah 57:21, gibalik-balik na, there is no peace, said my God to the unsaved. Na ang question, kinsay saved? Who are recipients of the peace of God? So mao na siya, church, iampo na to nga sa 2021 nga mabalik ta sa normal. Kay kung dili pa mabalik sa normal, then let us just keep on. Right? Why? We are at the closing boundary line of this present dispensation of grace, church, and Gentile. Why? Because the signs of the 7 years tribulation, now we are experiencing it. So, what shall we do? Grabe ganyan, human distancing, di ba? No mask. So, mo na nga si Trump, sa ako nga pag-size up yun sa media, sa CNN, nga na-down siya sa ning eleksyon, tungod ko no sa iyang management sa coronavirus. Halaka, karong adlaw ang iyang nga junior, Donald Trump Jr., positive sa coronavirus. Diba si Trump usab, Presidente Trump? Oh, positive na siya. Pero at least, na-release siya. Alright, so, base mauna, nga bisag ang mga Bible Christianity sa Amerika, na-discourage kay Trump. Pero, still ongoing ang recounting is sa mga ballots. Pero sa akong pagsagap sa mga murag way mahimo si Trump. Diba? Alright, so muna nga kita, di lagi kita, bahala na, bisag di kita kasabot. Of course, we are concerned. We as Bible believers, get this, dako ang atong utang kabubuton sa Amerika. Dako. God bless America. Bisag sa atong songbok, na iawit dia. Now, ingon ka tingali nga nga one-sided ka mga pastor sa pagsayad sa Amerika because of the Christian history of America's Constitution.
Mangutana ko ninyo. Unsa nga nasod nga sa ila nga kwarta nga ana ang pulo nga words ba? In God we trust. Di ba? Sa dollars, di ba? So, mauna. In short, ako na wa kaabot dire ang Biblia. Siyempre, sa history, na ako naibaloan sa history, ang primero nga may ari dire sa Pilipinas, di kan sa England. The motherland of America, England. Pero, ang nagpalambo yun sa gospel dire sa atong nasod sa Pilipinas, America. Get that? America. Alright? So, dili sayon ang power sa Amerika. Dili. Why? Because God bless America. Kung karon kining COVID-19, nga silang number 1 nga nasod, nga naapektuhan, you say, sa ginatawag nga corona cases na nahalak pila na to ka millions. 12 millions ba to latest? Hala. Nya, ang nangamatay, hala, grabe. Kadagat. So, na only God knows why. Okay? Manindo kita. Amahan na mo ang langit no. Salamat kayo, Ginoo, sa imo pagpahinomdom na mo. May tungod sa sitwasyon sa kalibutan karo. Salamat kayo. Nga kini, dili may tabo nga kami magpabilin nga walay kabangkaagan o ignorante. Kay imong pulong klaro kayo sa imuha nga pito ka klase nga sistema sa imo nga pag-atiman sa kalibutan. Sumala sa imong pahal nga pulong. We call that in English language sa theology, the 7 dispensations of God's dealing to mankind. So salamat gayon nga we are on this present time of dispensation, we are on this 5th dispensation that lasted now 2020. So Lord, help us to be more serious in our spiritual relation with their spiritual relationship. First and foremost, salvation. And then, number 2, in our Christian life. Then number 3, in our Christian service. Till we die or till Jesus Christ comes. Kaya tanaw, nga napangayo, natagpasalamat sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Alright?